Yo, what's up guys? Welcome to my YouTube channel for today's vlog natin. Dahil tag-ulan na ngayon, uso na naman ang silage. Kasi ang silage, pwede nating ipakain kahit isang taon na yung ginawa nating silage. So tuturuan tayo ni Sir Loy kung paano gumawa. Tara, samahan nyo ako. What's up guys? Welcome to my YouTube channel. For today's vlog natin, andito pa rin tayo kay Sir Loy. Ngayong araw na ito ay medyo sinuwerte tayo kasi tuturuan tayo ni Sir Loy kung paano gumawa ng silage. Meron kasi siyang chopper dito. Ang ginagawa niyang silage yung dahon ng mais at yung dahon ng napier na pinakita ko sa inyo last time, yung tanim niya doon sa dulo. So guys, tara, tuturuan tayo ni Sir Loy. So guys, bago tayo turuan ni Sir Loy na gumawa ng silage, ito, break time muna. Ginutom kami, galing kami doon sa kanyang farm, inilibo tayo kanina. At magpapahinga lang daw muna si Sir Loy. At mamaya pagkapahinga, saka tayo gagawa ng silage. Kaya gustong gusto ko lumilibot dito kasi Sir Loy lagi may pamerienda. So guys, ito na yung mga natapos ni Sir Loy na silage. Pakita mo. Isang buwan na yan. Ay, mag-iisang buwan na po ito. Sir Loy, gaano ba katagal ang itinatagal ng isang ano? Sabi nila, kahit 2 taon pwede basta walang singaw yan. Ay, hindi masisira. Oh. Ay, kagaya niya, napasingaw na. Bibigay ko naman bukas yan. Bibigay mo ito bukas. So guys, tingnan nyo, ito siksik na siksik. Kailangan nakapress talaga yan. Nakapress, Ano pong mga klase ng dahon ito? Mais yan, mais. Purong mais lang po? Walang napier? Wala. Purong dahon ng mais lang ito. Kabango. Akala mo buro. Binuro talaga. Tapos kailangan silyadong silyado. Ano ba? Silyado, wala singaw. Yung iba nakikita namin, itinetape pa sa gilid. Sa gilid. Yung kayo hindi na? Hindi na. Ano lang pinasasarado? Isasarado nyo nito. Ay, ito yung pinaka ano niya. Takip. Kaya silyado siya. Kaya pala kahit abutin ng 2 taon. So, sa pagkakaalam ko, 6 hanggang kulang 1 taon. So, ito pala, as long as wala siyang singaw, inaabot ng 2 taon. So, ganun kaganda yung naggagawa kayo ng silage. Ilan po ba yung ganito niya, Sir Loy? 30 drum na mayroong laman. Ano po? So guys, yan ang importansya ng mayroong kang drum at gumagawa ka ng silage. Kasi pagka dumating yung tag-ulan, kuminsan 7 araw na umuulan, isang linggo umuulan, minsan kalahating buwan na umuulan, hindi makalabas yung kambing. So magugutom yung mga alaga natin. Ito, kaya tayo nagsa-silage, ito naman yung ating ibibigay sa kanila. Ilang araw po inuubos ito? 2 araw ngayon dahil marami-rami na sila eh. Isang drum. Pag umuulan lang naman eh. Ito po ba yung pinakamalaking drum? Malaki na yan. Saan po ba kayo nakakabili nito? Meron nagtatanong na subscriber natin saan ba nabibili itong drum? Pinabili ko lang. Saan nabili? Magkano po ang isa? 180 isa nito. Ay, medyo ano rin pala, mataas din pala, no? Pero matagal naman na po ang abutin ito. Matagal yan. Meron na po ba ilang taon ito? 3 na sa akin yan. 3 taon pero hindi pa rin. Parang bago pa rin, no? So 1.8, ano naman, worth it naman itong drum na gagamitin nyo. Halagang 1.8. Ilang taon na natin gagamitin? Baka hindi lang 10 taon. Matagal yan. Hindi lang 10 taon gagamitin nyo. So sulit na rin talaga. 20 years kaya. Halos sabay-sabay nyo po itong ginawa? Sabay-sabay yan. Nasaan po ba, Sir Loy, yung inyong chopper? Pwede mo ba kami sampulan ng pag ano?
So guys, ito yung ating yung chopper ni Sir Lloyd. Tuturuan tayo kung paano ang Yang mana Pierre? Ayan. Ano na Pierre? Ito. Ito di ba? Oo. Oo, hindi lang. Sayang. Sige, dyan mo na. Lagyan mo na para. Dito po sa butas. Sa baba na lang. Magkano Sir Lloyd ang bili mo dito? 27.5 po na. 7.5. 27. Ay, 27.5. 27.5. Ganyan po ang ganda nyo. 2 taon na. Dalawang taon na ito. So guys, ito oh. Chopper kasi pagka wala kayong chopper, mano-mano, medyo matagal ang proseso. Pagka ganyan may chopper kayo, basta may gasolina lang, ayan, sasalang nyo na lang, paglabas, ganyan na. Yan yung ibuburo natin na ginagawa niyang silage. Gawa ni Sir Lloyd na dahon po ng ano ito? Napier. Ito yung Napier. Ito kung natatandaan nyo guys, ito yung tanim ni Sir Lloyd, yung pinuntahan natin doon sa dulong lupa nila. Ito yung Napier. Tapos po pagka na-chop ng ganito, ano na po ang susunod na gagawin dito? Ilalagay na sa drum. Ilalagay na sa drum. Paano po yung paglalatag? Mayroon pa po bang sistema sa mo ng ganun? Titik-tikin. Dinitik-tik nyo ng kahit ang kahoy. Ay, ganito. Ito. So guys, pagka na-chop nyo ng ganito, kahit hindi na po hugasan. Ay, hindi na. So guys, ganito sinalang ni Sir Lloyd. O kaya, kung wala naman tayong pambili ng ganito, pwede namang mano-mano po. Oo, pwede. Mano-mano. Kaya lang medyo matagal. So, after na na-chop, siyempre lilinisin nyo muna yung drum na pagsasalangan. Pagka nailagay na po, meron pa po ba kayong hinahalo dito? Kung meron kang molasses, pwede. Molasses or yung pulot. So guys, yun pa lang hinahalo. Sa isang drum pong ganito, Sir Lloyd, gaano po karaming pulot ang nilalagay nyo, ang hinahalo Kahit nyo? 2 tabo lang. So 2 tabo pala guys. Ano yung hahalo-halo po? Hindi, alam mo, maglagay ka ng kalahati, lagyan mo ng 1 tabo. Nakaas isa, pwede. So guys, ganun pa lang ginagawa ni Sir Lloyd. Ikakarga yung damo, pagka nakakalahati na, ilalagay yung 1 tabong molasses or yung pulot. Hahaluin pa po, hindi na? Okay. Patong na naman ulit. Pagkalagay ng molasses, patong na naman nung damo. Tapos lalagyan ulit ng 1 tabo. Ayun, ganun pala. So guys, ganun ang kanyang ginagawa sa pagsasilage. So guys, ito inaabot na ng 1 hanggang 2 taon nyo na magagamit. Ito ginagamit kapag nag-uulan at yung mga kambing natin hindi makalabas. So guys, sana meron kayong natutunan at na ibahagi ni Sir Lloyd yung kanyang pamamaraan kung paano gumawa ng silage. Meron nga pala si Sir Lloyd na bagong panganak na. Kapapanganak lang po ito. Ngayon lang. Ano guys, ito alam na kaagad kung kaninong anak. Sa dapol. Oh guys, ayan ayan mahalata mo kaagad. Ayun ang ama. Ayun ang salarin. Halika, pakita mo. Eto. Tingnan nyo kung gaano kalaki itong kanyang dapol. Hey. Napakagandang barako. So guys, ito na yung ginagamit ni Sir Lloyd ngayon. Kasi yung kanyang silver ay inaalis
na niya. Ibinibigay sa atin ng 45,000 pesos lang. Halos ganun lang din kasi ang kanyang pagkakabili. So guys, gusto niya lang palitan kasi nga para makaiwas sa inbreeding na tinatawag. Kasi once na nagkaroon ng inbreeding na naaasawa niya na yung mga anak-anak niya, so nababansot yung ating mga alaga. Ito ito yung binebenta ni Sorloy na silver. Yan, tukan mo. Sasamahan ko kayo kapag kukuhanin na natin yan. Ayan, napakalaki guys. Napakagandang barako. Sorloy, ilang taon na yan? 2 taon. So, tama-tama. So guys, ito ang pinakamagandang edad ng kambing. Para hindi masyadong matanda, hindi masyadong bata. So ito, ano na lang, isasalang nyo na lang. Tama yung edad. Tama yung edad. Napakalaki. Nasa ilang kilo po ito? 70? Oo, 70 pataas. Oo, kulang 100 yan, no? Huwag nakita nyo sa personal. Ito, pinatayo natin ito nakaraan no? Malaki pa sa akin. So ito na ibang ano na to, no? Ibang lahi na. Ano po yung gamit yung inahin dito? Native lang po ba ito? Native lang. Native. So ito, yung mga anak nito, F1 na. F1 Anglo-Nubian. Native yung inahin, pure Anglo-Nubian yung tatay. So ang anak niyan, F1. So sa susunod na vlog natin, ituturo ko naman sa inyo kung paano malaman kung F1 ba ito, F2 ba ito, paano bang naging F4 ito. Yan, ituturo ko sa inyo. So guys, hanggang dito na lang. Salamat kay Sir Loy sa pagbabahagi ng kanyang kaalaman kung paano yung proseso ng paggawa ng silage. Magagamit nyo ngayon, tama-tama, tag-ulan na po, ano? Buti, mayroon pang napupuhanan ng mga pagkain. Marami kayong stock, ano? Asan po yung iba? Ayun. So guys, ayun, pakita mo yung kanyang ayun yung kanyang mga drum. Yan, 30 piraso daw yan, yung mga drum niya. Andito pa yung iba. Ayun, tingnan mo, may kusa na sila. Tingnan mo guys, kung mapapansin nyo, ayan kanya-kanya na silang uwian. Hey. Dito. Ayan na. Ayan, nagdadatingan na yung kanyang mga alaga. So hindi niya na pinapastol. Meron na silang pusang alam na nila yung oras ng pag-uwi nila. Pagka nabusog na, ay bibigyan